Kasi po na natanong namin ito, ano ho, nataon lang ho naman kasi po na so far isa pa lang po ang pumayag sa aming panayam para po busisiin po ang kanilang party list, tong vendors party list. At tinatanong nga namin sila kung paano po yung proseso ng pagpili ho ng mga nominado. Hindi ho ba? So, sa punto po ng vendors party list, dapat meron silang isusumite sa inyo na actual po na dokumento na nagpapatunay na nagkaroon po ng eleksyon o halalan sa pagpili ng mga nominees. Ganun po ba yon? Yes po, Sir Ted. Yung po sa Certificates of Nomination and Acceptance, pagkatapos may nomination at saka may acceptance, more or less under oath po yun eh. And therefore, ang pinipresume namin sa batas, dahil under oath naman yan, para din certificate of candidacy, ang presumption sinunod nila yung mismong proseso within the party. And therefore, kapag ka po yun ay hindi nasunod, yung mismong bylaws nila, lumalabas, Sir Ted, na may perjury pa nga kung sakasakali. At the same time, ibig sabihin, pwedeng mabaliwala yung mismong mga pagkakatalaga bilang nominees ng party list na yan. At the same time, sino ba ang authorized signatory halimbawa nung mismong party list na yan? Baka naman hindi na-comply kung sino at baka iba ang nag-submit sa amin na signatory o yung mismong may authority na mag-submit na party list. Doon po sa nagdaang halalan, na-disqualify po ang Filipino Nurses United dahil doon sa mga issue po ng membership, no? Yung pag-verify ng membership. So dito po ba sa mga vendors na ito, halimbawa lang po ito, ano, mawalang galang lang ha, bilang halimbawa, dapat po dito yung lahat ng, kayo ho pa sa COMELEC ay may pagkakataon na paano po yan o presumption of regularity lang po ito para masuri na talagang yung naandoon na nakalistang pangalan ay totoong miyembro at totoo pong lumahok doon sa kanila pong nominasyon ng mga party list rep nila. Una po, yung pumapasok yung presumption of regularity. Number two, kapag may nag-file ng petition to disqualify o cancel yung nominasyon ng isang party o ng isang nominee sapagkat yung pala hindi talaga miyembro, ay may requirement po sa Section 15 ng Republic Act 7941, yung party list law, na dapat may membership yung mismong nominee ng at least 6 months doon sa mismong party list organization. At kung wala po yung 6 months na yon, paano naging nominee yung mismong nominado na yan sa party list? At pwede namin tingnan sapagkat certain may listahan din kami na sinabit nila na mga members nung mag-file sila ng mga petition. Is that a motu proprio function o again, maghihintay pa kayo ng magpoprotesta? Hindi po, Sir Ted, pwede po namin i-moto proprio yung mga ganyan, pero mas maganda po talaga na may magpoprotesta. Lalo na kung yung nagpoprotesta po ay mga taga doon mismo sa partido dahil syempre sila makakapag-guide sa amin na ganito, ganyan, mali ang sinabit sa inyo, ito ay yung mga listahan na sinabit sa atin. Sapagkat syempre po, Sir Ted, during our hearings, limitado lang naman po ang talagang period, ang pwede namin matanong doon sapagkat syempre napakadami po ng mga nagpapa-accredit na yan and therefore hindi ganun ka-extensive yung mismong hearing. Bagamat, madami rin naman po kaming natatanong during the deliberations. Opo. Chairman, dati po sa nagdaang 2022 party list election, meron pong ginawang pag-aaral ang kontradaya at doon sa kanila pong ginawang pag-aaral, lumalabas nga po na 70% o 120 party list groups ang questionable. Ito ho bang report ng kontradaya po inyo na nabasa o napag-aralan? Ay opo, Sir Ted, sapagkat yan po naman din ang naging basehan ng mga kaso na na-file sa ating pong Korte Suprema, bagamat ang ating pong kataas-taasang hukuman ay nag-issue ng napakadaming temporary restraining order doon sa mga ganyang tinanggalan ng accreditation and at the same time yung mga hindi in-accredit and therefore napuwersa po ang Commission on Election na isama yung mga pangalan ng mga nakakuha ng TRO muli para sila ay makapag-participate. In fact, Sir Ted, meron po, may mga ilan pa na hanggang ngayon hindi nare-resolve pa yung kaso nila sa Korte Suprema na naka-TRO sila and therefore kailangan namin isama sa mismong listahan dahil nga po sa baka naman ma-cite in contempt ang komisyon kung hindi namin gagawin yon. Opo, pero yung po sa report na ito ng kontradaya, inyo po ito na pag-aralan at nabasa. Tama ho ba ang kanilang report naman po so far doon sa kanila pong sinasabi nga na 44 ang kontrolado po ng mga dinastiya, 21 ang may koneksyon sa malalaking negosyo, 34 ang walang klarong advokasya at kung sino po ang kanila pong kinakatawan, 32 ay may koneksyon sa pamahalaan o militar, 26 ang mga kasalukuyan pong opisyal sa mga lokal na pamahalaan. Ngunit pawang mga nominees ngayon po ng party list, habang 19 ay may nakabimbing kaso sa hukuman o kaya po naman inaharap po sa kasong kriminal.
Opo, nabasa ko po yan at yan ay in relation sa 2022 national and local elections na may kasamang party list. At ito po, siyempre ito ay bagong mga listahan, yung mga isasubmit nila o yung mga listahan pa rin na kasi po yung mga lumang mga party list, yung 117 o actually 118 na party list, at ngayon pa lang po muli sila magsasubmit sa amin ng kanilang listahan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.